So, good morning everyone. So, ngayon ay magkakaroon lang tayo ng short discussion patungkol dito sa chapter 4 natin. Then, yan, pasensya na kayo kung medyo sumasagot din ng manok natin. So, yan, ang topic natin dito is about the human person as embodied spirit. So, first one, the human person. No, so, ang tanong dito, do you believe that you have body, soul, and spirit? No, if yes, yan. So, mag-isip-isip ka na kung ano yung mga sagot mo dyan. No? So, man as dichotomous being, tsaka trichotomous being. So, pag sinabi natin na tawag dito na dichotomous being, it is divided into two parts or having two parts. Yun yung kanyang body, spirit and or kaya soul, no? Soul or spirit, so magkasama yung dalawang yon, no? Na um kumbaga ang idea na to ay dalawa lang daw ang meron sa isang tao, no? Habang ang trichotomous naman being ay hinahati daw siya sa tatlo or um, it is the idea that a person or being has three separate parts, no? Body, soul, and spirit that together make up the whole person. Yun yung bumubuo sa isang tao, no? Ayan. So, difference between three elements. So, ang human, meron daw body, soul, and spirit. So, sa human, basically, it is a physical side of a person, no? Ang soul naman, it is a life of a person na kung saan ito yung responsible pagdating sa ating imagination, memory, reasoning, no? And center of ego or personality. And the last one is yung spirit. So, when we say spirit, ito yung spiritual side of human, no? Na kung saan dito papasok yung senses natin pagdating sa faith, hope, and ito yung mga nakakaramdam ng kumbaga sabihin natin na ano na spiritual side natin, no? Yun yung spirit. And dito naman sa ano sa pangatlo, ganun din naman siya, no? Threefold nature of man, no? So the flesh, yun yung body, no? Yun yung nahahawakan, yun yung nakikita. And the soul, it is what you feel but cannot see, no? Ito yung katulad ng imagination, no? And the spirit, what God first see, no? Ito yung more on spiritual, no? Kagaya ng nabanggit natin kanina, nandito yung faith, hope, prayer, worship. Yan. Kung makikita nyo dito sa ano, sa drawing natin, dito natin makikita yung body, yung soma, yung psyche, yung social, at saka spiritual, or social, soul, at saka yung spirit natin, no? So, medyo nagiging mabilis ang series. So, pasensya na ha, pasensya na. So, yun. Again, threefold nature of man, the flesh, the soul, and the spirit. No? Pag sinabi natin the flesh, ito yung katawan natin. Ito yung nakikita, tsaka nahahawakan natin. No? The soul, ito yung nakakaramdam. No? What you feel that cannot see. Ito yung mga bagay na nararamdaman natin. Pero hindi natin siya literal na nakikita. Kagaya ng imagination natin. Yung kumbaga ano pa ba, mga ibang bagay, no? Spirit naman, ito yung mga spiritual feelings natin, no? Kagaya na lang diyan ng pagkakaroon natin ng hope sa Lord, no? Yun yung ma-explain or may bibigyan natin na mas madali pagdating sa spirit, no? Ayan. So, how body, soul, and spirit function, no? So, how body function, psychological or sociological functions. Ultimately, its cells function, survival is the body most important business. So, meaning to say, the body works through physical actions like breathing and heartbeat. No, yun yung physical action natin. And then, doon naman sa isa ay tawag dito, yung cell, no? Na kung saan yun yung tinuturing natin na tiny units that do all the work, no? So the body's main goal daw is to survive. Ayan. So sunod naman, yung household functions. So more
pagdating kasi sa soul, class, ito yung sinasabi ko, no? Hindi siya, nararamdaman siya pero hindi siya nakikita, no? Kagaya ng memory, no? So, hindi naman natin nakikita ang memory, no? So, yun, memory to recall, no? Curiosity to inquire, perception, reasons, imaginations, emotions, and volition. So, ito yung mga function ng soul natin na kung saan lahat ng ito ay mayroong iba't ibang silbi pagdating sa ating katawan, no? Na kung saan ang soul ang nagdidikta sa atin kung ano nga ba yung nasa isip, pero yung body natin ang mismong gumagawa, no? Ayan. How spirit functions naman, like what I've said earlier, ng spirit is more on mas ano siya, kumbaga nagiging part siya or spirit is the part of a person that connects with God or higher truth, no? Or inner values natin. Kung ano nga ba yung mga tamang gawin at saka dapat hindi tamang gawin pagdating na kung saan sinusunod natin ang nakalagay sa kung anong tama at mali pagdating sa Bible. So yun yung sa functions ng ating spirit, no? So man's moral constitution naman. Ayan. So, hindi na yan. So, man's moral constitution naman tayo. Ayan. So, those powers fit the man for right or wrong action. No? Sa madaling salita, kumbaga humans have power that help them to choose right or wrong, including na yung intellect, sensibility, tsaka yung will natin. So, pag sinabi natin na intellect, helps us know what is right and wrong, no? And kapag sinabi natin sensibility, ito yung nakakatulong sa atin para mas ma-feel and maunawaan kung ano nga ba yung mga emotions. And will naman, ito yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng desisyon sa mga bagay-bagay, no? Ayan. So, pagdating naman sa conscience, no? Conscience, the knowledge of self in relation to known law of right and wrong. So, from the Greek word synodesis, accompanying knowledge is discriminative and impulsive naman daw. So, meaning to say, pag sinabi natin na conscience, ito yung guides our, kumbaga, choices and impulses, no? Ayan. Ayan. So, will, no? The soul's power to choose between motives and to choose direct its subsequent activity according to the motive chosen, knowing before feeling and feeling before willing. So, will is limited, no? Kaya sinabi na will of limited is ayan. So, nawala. So, pag sinabi kasi natin na will, ito yung part ng sarili o let's just say kaluluwa na nagdedesisyon kung ano nga ba yung gagawin pagkatapos isipin na maramdaman ng isang bagay. Halimbawa, para mas madali ninyo maintindihan, no? Alam mong tama ang mag-aral, that is knowing, no? Gusto mong matuto, that is feeling, and pinili mong mag-aral. So, yun na yung will, no? Nagkaroon ka ng knowing and feeling. No, ibig sabihin, ang will ay nasa decision making or part yan ng tao, no? Ayan. No. So next one, the origin of the soul. No. Where and how does man receive his soul? Yan. Origin of the soul. Meron tayong tatlong part dito, yung pre-existence theory or infusionism, traducionism, creationism. Ayan. Napakahihirap banggitin, no? Kasi parang pinaghuhugot din kasi ito pa sa mga sa mga Greek word no? So una muna tayo. So pre-existence theory or infusionism na yan. So sinasabi lang naman dito na souls have existed in a previous state and enter the human body at some point in the development of the body. So pinaniniwalaan daw yan ni Plato, ni Philo, at saka ni Origen, no? So ibig sabihin, bago pa daw ipanganak, ang kaluluwa ay nandiyan na, no? Na sumasama sa katawan habang
lumalaki. Ayan. Ayan. Next one naman tayo. So, origin naman, God has created the soul, no? Ang mga kaluluwa ay nilikha ng Diyos matapos lumayo sa kanya, no? Binibigyan niya daw ng ano, ng katawan ng tao, no? God has created the soul of the intelligence being, the souls at the firstly fully devoted to God. Yung kapag kumbaga naramdaman nila na nagkaroon sila ng fell away from Him, and binibigyan ni God ng physical body ang mga tawag dito, souls na yan, ano. So next one tayo. Ayan. So pre-existence theory naman or infusionism pa rin tayo ni Plato naman to. Ano? So the rational, passionate and appetitive na tinatawag na yan. So unahin natin tong nasa taas na yan or pagsamasamahin natin, no. So para na class lang naman madali yung maintindihan kung ano nga ba yung ibig sabihin dito ni Plato. Responsible for thought, reasons, no? Yun yung rational natin. Passionate, pagdating sa emotions. So appetitive, no? Responsible for bodily desire, appetite, no? Yun yung pinaniniwala ni Plato kasi para kay Plato daw, Plato says that soul has three parts. Yun nga yung tatlong yon, yung mind, yung rational natin or yung thinking natin, no? Next one, yung feelings. Andito na yung sa heart natin, emotions, love, no? And the last one is yung desire. Yung wanting natin, yung mga gusto natin, no? Yun daw yung three parts ng soul na tinatawag. At galing yun kay Plato. Ayan. Next one, dito naman tayo sa ayan. Traducianism, no? From the Latin word tradux, meaning inherit, no? A person inherits his soul from his parents, no? Ibig sabihin daw diyan ay ang kaluluwa daw ng isang tao ay namamana, no? So sabi ni traditionalism na yan, humans inherit the body and soul from their parents, starting from kanino? Kay Adam. So meaning to say, para sa traditionalism na yan, ang kaluluwa daw ay naipapasa o namamana, no? So how about creationism naman? Creationism, life begin at the moment of conception. Pag sinabi kasi natin na conception, ito yung kumbaga nangangahulugan na pagkabuo o simula ng buhay ng isang sanggol sa sinapupunan, no? The soul is an immediate creation of God. So, ayan, wait lang. So, holds God creates a new soul supernaturally for each child conceived. Meaning to say, each child's souls daw is created by God at conception. Ibig sabihin, again, ng conception, ito yung nagsimulang pagkabuo ng isang tao, ng isang sanggol sa sinapupunan. No? Habang ang katawan naman, of course, come from the parents. Yun yung sinasabi dito sa creationism na to. Ayan. So dito, yan, basic characteristics of the soul. So, andyan yung intellect, sensibility, conscience, and will. So, natakal naman natin to kanina. Tawag dito, intellect tells whether a given issue is right and wrong, no? Moral intellect yung tinatawag din dyan. Sensibility tells what I would like to do about the issue. Conscience tells about what should do about the issue. Nag-a-analyze daw. Yung will naman kapag naramdaman mo na, nalaman mo na, no, dito ka na nagkakaroon ng action, no. Tells what to do about the issue. Ayan. Ayan. Pasok naman tayo dito sa types of conscience, no. Unahin natin diyan yung evils, no. A trouble conscience. Ibig sabihin diyan kapag ang pagkakasala daw o guilt ay nagpapahirap sa puso at isipan ng tao. Ang tawag na daw diyan ay evil conscience, no. Again, kapag sinabi na evil conscience, ito na yung pagkakasala o guilt na nagpapahirap sa puso o isip ng isang tao, no. How about this next one, no? Defiled, no. Ibig sabihin naman ng defiled conscience na yan, ang maruming konsensya daw ay kapag hindi na malinaw sa tao kung ano ang tama o mali, no.
contaminated na daw, contaminated conscience na yan. Ibig sabihin, polluted, no? Hindi mo na alam kung ano nga ba yung tama sa mali. Hindi na malinaw sa'yo kung ano kung ano yung tama o mali. Kasi contaminated na. Hindi mo na alam. Hindi mo na masala kung ano nga ba yung totoo o hindi. Kung ano nga ba yung masama at hindi, no? Sa next one naman, sa weak, no? Conscience has not matured in knowledge. Meaning to say, ang mahinang konsensya ay hindi sigurado, no? Kung ano yung tama sa mali at nahihirapan of course kumilos ayon dito, no? Dahil sa mahina pa yung conscience mo, hindi ka pa matured enough, hindi ka talaga makakapag tawag dito, lahat ng mga gagawin mong decisions sa buhay mo or sa sarili mo is kumbaga magkakaroon ka pa ng doubt. Kasi mahina pa yung faith mo or mahina pa talaga yung mga konsensya na meron ka ngayon, no? Ayan. Next one. Ayan. Kung meron tayong negative, of course, meron din tayong positive conscience, no? So, unahin natin yung good conscience. So, a good conscience daw, having a good motives. So, good conscience is when person act right intentions, no? Yung right intentions and kumbaga ginagawa niya daw morally right without feeling guilty. Yun daw yung good conscience. Ginagawa mo yung isang bagay na kumbaga maganda yung intention mo at hindi ka nagkakaroon of course ng masamang konsensya doon, no? Ginawa mo yung tama, kaya magkakaroon ka pa rin ng good conscience na tinatawag. So, pure conscience naman, conscience that only sought God, no? Ibig sabihin, pure conscience is when a person thinks and act only according to God's will, no? Kumbaga lahat ng ginagawa mong bagay, lahat ng ginagawa mong actions is naayon sa Kanya. Kaya nagkakaroon ka ng pure conscience na tinatawag, no? How about the sacred conscience naman, having a sincere faith, no? Ibig sabihin nito, when a person, no, truly believes and choose to live according to their faith every day, no? Hindi ka na kaagad-agad kumbaga sabihin natin na nawawala pagdating sa sacred conscience mo kasi nga lahat ng ginagawa mo is or lahat ng um, nagiging actions mo is about faith, no? Free choice kasi lahat ng mga gagawin mo is naaayon sa kung ano yung tama at kung ano yung mga bagay na ikabubuti mo at ikabubuti rin ng iyong kapwa. Ayan. So next one naman tayo sa the body or yung tinatawag natin na soma. Ayan. Dito tayo sa ayan. Ito. The body or yung soma natin na tinatawag, no? Part of man that is aware and react with the outside world awareness. So functions daw ng body natin is yung reception, reaction and expression. Sa madaling salita, yung body senses daw natin, no? Body senses, reacts and experiences or expresses, hindi experiences, expresses, no? What the soul thinks and feel. Again, kaya nagkakaroon tayo ng mga bagay na to, kaya tayo nagkakaroon ng senses, reacts, and expresses kasi yun yung naiisip at saka yun yung nararamdaman ng ating soul. Ayan. So, body daw yung nagpapakita ng mga to, no? Soul and body naman, no? Soul and body, how we think and feel about situation will determine what action to take. Our will and our violation. We then will do something about the sense. So our soul works with our body and body with our soul, no? Kagaya nga nasabi ko sa inyo kung ano nga yung sinasabi ng ating soul, no? Ay yun yung gagawin ng ating utak. So kumbaga nagkakaroon sila ng pagtatrabaho sa isa't isa, no? Ayan. Spirit and soul. Ayan. In addition na lang pala, no? So, our thoughts and feelings guide our choices, no? So, our body carries out what our soul decides, no? Kung ano yung nagiging desisyon ng ating soul, of course, yun yung napapalabas ng ating katawan.
or ng ating soma or yung body natin na tinatawag. So, causes of sickness of the soul, no? Isa-isahin lang natin to. So, madali lang naman siya, no? Tsaka, tsaka madali siyang intindihin, no? Causes of sickness of the soul. Pag sinabi again natin na soul, ito yung emotions natin, feelings. So, unahin natin dyan yung physical abuse, of course. Cruel beating, no? Hindi lang siya damage pagdating sa panlabas natin, no? Or physical natin, but also nagkakaroon din tayo ng inner scars pagdating dito, no? Kasi of course, physical abuse hindi lang naman siya about sa katawan, but also about sa mental health na rin ng mga tao 'yon, no? And again, kung nagkakaroon tayo ng physical abuse, of course, yung soul din natin is nakakaranas nun, no? Emotional abuse, no? Ano pa ba? Work of flesh. Andyan yung adultery, fornications, uncleanliness, and viciousness, no? Itong mga tuklas, kumbaga, work of flesh na sinasabi is madali lang naman siyang intindihin, na kung saan lahat ng mga to is kumbaga may masamang epekto pagdating sa ating soul. Kaya nga siya tinawag na causes of sickness of the soul, no? Ano pa ba? Ayan. Idolatry, worship of idols and false gods. Ito yung idolatry. Idolatry nga ba yun? So, yun. So, pag sinabi kasi, or natatandaan ko kasi dito, ito yung mga maling pag-worship dun sa mga tao, or yung sa mga, tawag dito, sa mga ribu-ribulto lang daw, no? So, dapat ang pinapakain daw natin or finifeed daw natin sa ating soul is hindi pag-idolize sa mga tao. Kasi, of course, ang body, yung parang pinaka nagde-decide doon. Yung flesh or katawan daw ang nag-ano doon, ang mas nagiging kumbaga founder ng ating pagkatao, no? Body daw or yung flesh natin na tinatawag, no? Witchcraft, the use of magical or demonic power, no? Hatred, yung poot, variance, no? Troublemaking or fighting, emulation, wrath, galit, no? Ito daw yung mga ilan sa pwedeng sama ng ating soul na yan, no? Ayan, ito pa yung ibang example, no? So, hindi natin siya kailangang isa-isahin pa para ma-gets ninyo kasi napaka self-explanatory na ng mga ayan, no? Ayan, nabuksan pa yung messenger ng aking kapatid. So, yun. So, moving forward, ayan. Effects of works on the flesh. So, to society, no? So, at the personal level, the final results are mental, emotional, and physical breakdown. At social level, more moral standards fall, and crime rate rises, no? Ayan. So, yung mga nabanggit kong yun sa taas na yan, yun lang naman yung mga pwedeng maging sanhi or example para magkaroon ng sickness or magkasakit daw yung ating mga soul na yan. Kasi nga, di nga, huli nating napagtalakayan, bakit daw nakakulong ang soul sa ating body? It is because of our desire pagdating sa mga makamundong gawain, no? Ibig sabihin nun, kaya daw nagkakaroon or nagkakalagnat or nagkakasakit yung soul natin is dahil sa nagiging kagustuhan ng katawan natin is yung mga makamundong gawain, no? Ayan. So, the embodied spirit, no? Ayan. When we say embodied spirit, an animating core living with each of us, the driving force behind what we actually think, do, and say, no? The reflections of our total being, by which our sensations lead to our human feelings, emotions, and decision. Sa madaling salita, the embodied spirit is the inner core that guides our thoughts, actions, and emotions, no? Ayan. So, yun. Kagaya nga nasabi ko, class, pag sinabi natin na embodied spirit, ito yung kumbaga inner core natin
na nag-ga-guide sa ating mga actions, sa ating mga emotions, tsaka thoughts natin, no? So, the qualities of an embodied spirit, human beings, no, ni Abella 2016. So, self-awareness, no? So, if meron kang embodied spirit, pagdating sa human being natin, magkakaroon ka ng self-awareness, a clear perception on oneself, no? Eternality, no? Able to connect and interact with another person. Hindi lang to about sa sarili mo, but also pati na rin sa ibang bagay or ibang nabubuhay na pwede natin makasalamuha, no? Ayan, self-determination, capability of person to make choice and decision, dignity, ayan, dignity and inherent value and importance, no? Dito sinasabi lang naman class na ano, kumbaga, excuse me po, sa dignity na to, kaya tayo nagkakaroon ng dignity is because ito yung bagay na pinaniniwalaan natin na hindi, no? Kasi sinabi dito na cannot be separated from humanity. No, ito yung mga values natin or paniniwala natin na dapat meron tayo, na dapat ginagampanan natin to. Kapag sinabi na dignidad, no, ito yung mga bagay na kahit anong sabihin at gawin ng iba, hindi nila yun maaalis sa'yo. For example, isa sa mga dignidad mo, paggawa ng tama, kahit na kahit na hindi nila nakikita or wala nakakakita. Integrity, that is your dignity, no? Gumawa man sila ng hindi ganon, kung meron kang dignidad, yun yung magiging ano mo, yun yung magiging gabay mo, no? As a human beings. Again, pag sinabi nga natin na tawag dito, pag sinabi natin na embodied spirit, ito yung nag-guide, no? Nag-guide sa atin para mas magkaroon tayo ng tamang action. Tamang actions, thoughts, and emotions natin. Again, pag sinabi natin na embodied spirit, inner core, no, na nag-guide sa atin. Isa na dyan yung sa dignity natin, no? Ayan. Body as limitation and transcendence. Ayan. Ayan. So, limitations of the human person. Now, human persons are naturally deficient being. This means that we are not prepared with the best physical aspects among all the beings. No? Ibig sabihin daw nito na humans are naturally deficient. Meaning to say, we are lack of some abilities that our being may have, or yung iba pwede, yung ibang mga beings daw ay kayang gawin. For example, human persons do not have the natural ability to fly. We cannot fly naturally, no. Human persons cannot breathe underwater without the aid of without breathing device. We cannot breathe underwater without special equipment, no. Meaning to say, humans have limitations in their natural abilities compared to other beings. Meron tayong kanya-kanyang natural na abilidad, no? Ayan. So, limitations of human body. Alam nyo ba, of course, lahat naman tayo is merong limitasyon. Especially pagdating sa ating mga katawan, no? So, bodily limitation, sinasabi dyan na ang ating mga katawan daw ay nakakaramdam din ng mental and emotional disorders na yan. Ano ba yung mental at saka emotional disorders na yan? Kagaya ng anxiety and intellectual disability. Now, disabilities ng pagkakaroon ng kulang ang paa, bingi, pipi, pilay, something like that. Yun yung tinatawag natin na disabilities, no? Disease and illness, no? Hypertension, cough, nagkakaroon tayo ng mga sakit, no? Lahat tayo is hindi perfect, no? Bodily limitations, lahat ng katawan daw natin ay merong limitasyon, no? Failure and experience, failing a subject. Hindi lahat tayo magaling. Hindi lahat ng katawan natin is kaya nating kumbaga pagalingin sa isang bagay, or sige, sabihin natin sa isang subject, no. Lahat ng meron tayo ngayon is kumbaga merong limitasyon, no. And of course, pati na rin sa social and environmental limitations, na kung saan
hindi lang naman about sa katawan natin, but also pakikipag-socialize natin sa ibang tao. Abusive relationship, no? Isa na dito sa pinaka um, madaling explanation pagdating dito sa social and environmental limitations na 'yon. Hindi naman tayo lahat nakakaranas or nakaka-experience ng pagkakaroon ng perfect na relationship. Wherein yung iba nga nagkakaroon pa ng emotional abuse, no, na kung saan nagkakaroon pa sila ng negative influences. Negative influences na kung saan ito yung nararanasan ng mga tao sa pakikisalamuha nila sa kapwa nila tao. For example, drug use, alcohol, sobrang pagiging addict sa mga bagay. For example, like marijuana, no? Yun yung mga yun yung mga um, kumbaga isa sa mga sakit or limitasyon ng pagkakaroon natin ng human body, no? Hindi lahat perfect, no? Ayan. Pero sabi dito, no, sa transcendence na to, limitations can lead to possibilities. Transcendence, para mas madali yung maunawaan, no? Ability to change, be dynamic, and continually defining oneself, which work with our um, facticity to create change. Meaning to say, transcendence, kakayahan ng tao na magbago, umunlad, at higitan ng sarili. Kagaya ng sinabi ni Bill Gates, no? If you were born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Lahat tayo may kakayahan. Kung paano natin babaguhin yung tawag dito, kumbaga, tadhana natin. Lahat tayo may kakayahang pumili kung ano yung pwedeng maging tayo, no? Ayan. So, para mas madali natin ito ma-end yan, para mas maintindihan ninyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng transcendence na yan, no? Sabi dito ni Nick Vujicic, pain is pain. Andiyan na yan eh. Masakit, masakit na yan. Broken is broken. Wala na, sira na, no? But fear is the biggest disability of all and will paralyze you more than being in a wheelchair. Yung pagkakaroon daw ng takot is pinakamalaking disability na kung saan lahat dahil sa takot pwede mawala sa iyo lahat, no? Miss the chance to improve, miss your chance to grow, no? Dahil sa takot kasi, class, ito yung nagiging pangit sa pagiging tao, no? Na kung saan nagiging normal pero dapat hindi ginagawang normal. Na kung saan ang tao dahil sa takot ay nawawala or mas nagiging paralisado pa sa mga taong walang kamay, walang paa, no? And yun yung sinabi ni Nick Vujicic, no? And sinabi dito nung nasa baba, don't be disabled in a spirit as well as physically. So imagine, class, na lang ha, itong mga taong ito, they are not complete enough. No, I mean, hindi sila kumpleto pagdating sa mga physical na pangangatawan, but then the way how they kumbaga speak, no, daig pa nila lahat ang kumpleto. Kung paano sila mag-inspire ng ibang tao, daig pa nila ang may mga kumpletong kamay at may kumpletong paa. Parang sila yung hindi pa nakalagay or naka higa pagdating sa wheelchair na to, no. So meaning to say, again, pag sinabi natin na transcendence, ito yung mga kakayahan ng mga tao na magbago at umunlad at higitan yung sarili nila kahit ano pa yung kapansanan nila. So hanggang dun lang naman natatapos ang ating pagtatalakay ngayong araw. And I hope kahit papaano may nakuha kayong konting aral, no, pagdating sa topic natin ngayong araw. So yon, good luck sa inyong magiging examination. And ayan, patuloy lang na patuloy lang na mag-review. Kasi nga sinabi nila, huwag kang maging disabled person. Yung iba nga kaya magpuyat, ikaw pa na kompleto at saka no, kaya magpuyat sa ibang bagay. At gawin mo rin naman 'yon. Konting sacrifice lang pagdating sa inyong quarterly examination. And again, samahan ng faith, paniniwala at dasal, no? Lahat 'yan malalagpasan ninyo. And that would be all, class. So, thank you very much. And again, good luck sa inyong magiging quarterly exam. Goodbye.